Hello, 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 hello. Kumusta? May adlaw ka tanan, makigsunan mga sampyak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kaniya sa pagtindog. So mga kasampyak, kung saan mo kayo sa mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Duterte Peace Bomb. So anyway, so time check, it is now 8:26 in the evening as of this recording, 18th of December, Wednesday 2024 dito sa Brooklyn, New York. So, shout out pala ni Miss Sally. Loves ko to. Ito yung lagi kong kadibati. Miss Sally, mahal na mahal talaga kita. I love you, Miss Sally. So, ito yung sinabi mo na dati maka Duterte, pero ngayon Marcos ka na. Aminin ko, Marcos din ako. Bumuto din ako kay Marcos. Kasi naniwala ako dati na yung unity and continuity mapanatili nila para sa build program ni Tatay Digong na one step ahead na tayo doon sa progreso. Manggagamit pala sila. Kung baga yung mga promise nila, salungat pala sa, yung mga ginagawa nila, salungat sa mga sinasabi nila. Diba? At ang lahat ng mga ito naman, ginagawa nila, orchestrated ang lahat ng mga ito. Dahil gusto nilang pabagsakin o may pin down itong mga Duterte. Kung kaya, ang lahat na ito ay mga demolition job. Kung baga. So anyway, ano ba pwede natin pag-usapan? Wrap up lang muna. Di ba, misali, lagi mo sinabi sa akin na, dati mga Duterte ka, pero lahat na ngayon lumabas na yung kulay ng mga Duterte, mga baho. Sila yung protector ng droga, ng mga pugo, mga ganun, walang mga malalaking isda na nakuha. Panahon ni Tatay Digong, mali kami ron, marami, yung mga paluhinog at iba pa. At alam mo, sa panahon ni Tatay Digong, yung mga nagluto ng mga droga, yung mga lalaki, nandun mismo sa bilibid, ganun. So totoo yun. At yung sabi mo na mamatay, yung mga mali, alam mo naman yung mga ninja cops, ganun. Bawat administrasyon, kung sino nang papasok, nag-liquidate sila ng mga tauhan. Kumbaga naglilinis. Normal yan, ganun yan. So anyway, ano bang pwede natin pag-usapan ngayon? I will continue about itong wrap up kung sa PhilHealth. Kasi galit na itong mga Pilipino. Araw-araw, ito yung laging yung mga problema sa PhilHealth, ganun. So pag-usapan talaga natin ito. So ito lang, kabago-bago pa lang na interview kay Kid Pylon. May kung may notes ako dito para hindi ko magagamit. So sabi ni Professor Heidi Mendoza, ito si Heidi Mendoza, former commissioner of Commission on Audit. So kasi itong PhilHealth, marami silang mga promise na proyekto or not proyekto. Kung baga serbisyo na gagawin pa nila. Para din si Marcos dito, si BBM itong mga taga-PhilHealth, mga head ng PhilHealth. Kung baga maraming pinapangako, maraming sinasabi, pero salungat naman sa mga ginagawa nila. So anyway, as we're talking about yung statement ng COA about sabi kasi ng taga-PhilHealth. Sinabi naman ng COA about qualified opinion, ganun. So ano ba itong qualified opinion? Ito yung tinatalakay nila. So itong qualified opinion ito ay isang auditor's report or COA's report na nagsabing ang isang oh my God, excuse me, ang isang insurance contract or ICL, insurance contract liabilities ay fairly presented. So nilabas na, pinakita niya. Okay naman yan. So fairly presenta nila but with reservations. Hindi ibig sabihin na nag-agree ako dyan. Hindi ibig sabihin na pinakita mo yan, agree na ako dyan. Meron akong doubt dyan. Pero wala lang akong maipapakita na ebidensya. So yan. Pero hindi ibig sabihin na wala kang pananagutan dyan. Kasi kailangan sa isang ICL or insurance contract liability, meron niyang tinatawag na valuation. So mayroong estimation of something worth. Ganon. So there's a doubt in there already. So kahit may statement yung taga-COA, pa rin sila, mag-qualified pa rin sila na meron pa rin silang qualified opinion about dyan. So, kaya sabi nga ni Professor Heidi Mendoza na medyo mabait pa rin dito yung taga-COA. Pero hindi naman ito nagpapakita ng financial condition. Di ba? Yan yung totoo dyan. So, ito pa. Itong insurance contract liabilities cannot be ascertained. Ito yung pinakalinyahan dyan. Cannot be ascertained. What does that mean? It means that something is impossible. So, hindi ito possible na ma-determine yung truth niya or facts about dyan sa sitwasyon or whatsoever yan.
So, kung baga hindi matukoy, yun yung pinaka short term dyan in Tagalog. So, kasi hindi kasi ma-estimate itong ICL or Insurance Contract Liability. So, itong kontrata until na gagamitin mo talaga ito. Kaya nga, sabi ni Professor Heidi Mendoza, na ano, how if na babalik ulit yung pandemic, kagaya ng yung sa panahon ni Tatay Digong, yung coronavirus, ganun, yung COVID. So, kaya nga talaga yung tinatawag na forecasting or forecast, yung prediction dyan sa future. So, ganun. Ano mangyayari sa nearby future, ganun. So, sinulat ko talaga dito. Kaya nga, dito papasok yung estimation mo, di ba? Yung forecast mo, forecasting, yung sinasabi ko. Kasi dito, nakapalibot ang lahat, ang tinatawag na equity. So, ano ba ito yung equity? Yung mga financial liabilities mo, babayaran mo lahat, ganun, lahat ng mga obligasyon mo, bago mo makikita yung mga leftover money, yun, ano, magkano yun. Kaya, yan yung matatawag mo talaga na, ano, itong 600 billion ngayon, hindi mo siya ano, matatawag talaga na reserve funds. Although reserve funds yan siya. Pero hindi mo matatawag kasi hindi mo pa nga nabayaran. Marami ka pang mga obligasyon na bayarin. Yun yung totoo. So, daming problema sa ano pa nila, dito mga membership data. Kasi hindi pa nila na-capture lahat ng mga ano, sinulong lahat, sino yung mga member nila. So, yung mga claims na kabuuan nila. Ganun. So, kung baga hindi pa na-transmit lahat, computerized, ganyan, computer systems, mga IT, ganun. O, ganun. So, lahat ng mga ano, tinatawag ng mga informations needed. So, alin ang mga benepisyo na ano, pati yung mga benepisyo na natapos na nila or filed already, but hindi pa nila nabayaran. Kung baga sa data pa lang nila, membership mo, mga ano nila, mayroon na silang mga problema. So, dito tayo sa kabila. So, ang PhilHealth, dito daming mga pangakong ano, benepisyo. Pero hindi pa nila naayos yung mga records nila. So, bago tayo ano, maniniwala, dapat ayusin muna nila yan. So, sabi pa nga ni Professor Heidi Mendoza dito, buti pa nga daw si Ted Filon at yung kasama niya, nagbabasa sila ng COA report. Pero samantalang itong presidente natin, si Bangag Jr., wala, concluded na, he jump into conclusion. Ang mga pinagsasabi niya, itong mga senators natin, katulad kay Cynthia Villar, sabi may pira naman, binalik na sa gobyerno, ganun. At ito naman si, ano, itong waiter ni Tarsier, Aranita, itong si Boy Kilay, ano, hindi man niya pinagtanggol yung ano, yung mga kababayan natin, yung mga miyembro ng PhilHealth. Si Boy Waiter, yung anong Boy Kilay, Kiso Escudero. Tapos ito pa, si Grispo, dismayado tayo masyado kay Grispo. Masyadong naghihimod sa itlog ni Tambaloslos. Ito din si Aimee, ano, hindi daw siya, ano, nagpirma naman ng ganun dyan. Pero, ano, shout out kay Bato at ano, Bungo, hindi talaga sila pumirma. Pero ito si Aimee Marcos, wala kang ano dyan, magagawa dyan. Kapatid mo yung Banghag. Kung baga yung kapitan ng barko natin, kapatid mo. Tapos pinsan mo yung ano, Speaker of the House. Sabi mo nga, ayaw, napatigil mo na yung ano, ayuda-ayuda dyan, yung akap, ano man. Pero pagdating pala, bibigyan lang kayo ng 5 billion. Wala kayong magagawa dyan. Kung kaya naghaliluya na kayong lahat. Sunod-sunuran na ba kayong mga ano? Ano ba talaga itong mga senador natin? Akala ko ba, saan yung check and balances natin? Dyan. Kung kaya nga, we are mid of 3 bodies nga eh. Itong pamumuno natin eh. So, anyway, wala na ako sa, ano ko dito, topic. So, so yung mga statement ng ano, ng mga presidente, mga senators, inconsistent doon sa findings ng COA. So, paano? So, as I said, busy sila doon sa 5 billion na pinamudmud ng lower house. So, happy na silang lahat kasi we have, ano, itong bicameral ito, yung upper at lower chamber. Na-control sila ng taga-lower eh. So, sa batas, dapat kasi, naka-forecast na yung, ano, itong, ano, sa batas, itong ICL, itong PhilHealth, yung insurance, dapat meron tayong forecasting of 2-year na, ano, actuarial na projected, ano, program. So, ibig sabihin, dapat meron kang 2-year estimation na pananagutan. Tapos, ano, ito yung number 1. I-increase mo yung membership program. Itong mga beneficiaries, itong ano. So, kung baga, meron na tayong mga outpatient, gano'n. Kasi wala tayo, hindi katulad dito sa US, meron outpatient. Bago ka makabenepisyo dito, kailangan mo pang ma-admit sa ano, hospital. Gano'n. At saka naman, dito pa, number 2. Dito muna sa, ano, tayo sa number 2. Ito, i-decrease mo yung contribution. Gano'n. So, mga, halimbawa,
ano ba ito, yung out pocket, ganun. So, out pocket. Kung halimbawa, kasi ngayon, at least, ano lang, 10% or 50%, not even 50%. Kasi may nakita nga tayo po sa Facebook na 130,000 yung bill niya sa hospital. Pero yung covered lang ng PhilHealth, 27,000. So, ang liit-liit lang. Kung baka ikaw yung may bayad ka ng bayad, kakunti, kakarampot lang pala yung makover ng PhilHealth. So, wala din. Saka itong number 3, saka ka na mag-invest. Diba? Ang ginawa kasi ng PhilHealth, nag-invest muna sila. So, ang nangyari ngayon, meron silang mga deficit or lugi sila, meron nag-negative sila ngayon. Kinulang na sila ng pera or budget. So, ito ngayon ang malaking problema. So, talking about investment, ito kasing sa batas, sa ilalim kasi ng batas, pwedeng mag-invest itong reserve funds. Saan nila i-invest? Sa mga short-term investment or mga short-term instruments. Ganon. Halimbawa, mutual funds or bonds. Ganon. So, ano ba itong mutual funds? Itong mutual funds naman, ito yung company na may nag-pull money from mini investors. So, merong nag-manage ng pera mo. Hindi katulad sa stock market, pag bibili ka, individually, ganun. Ikaw mismo. Pero ito, merong mga sariling tao, may nag-manage. Pero marami kayong nag-invest, ganun. So, ano bang gagawin? You will buy securities. Ano ba yung securities? At as bonds, stocks, and short-term na debts, yung pautang, ganun. Yun yung mutual funds. At meron ding bonds, ganun. So, dito muna tayo sa mutual funds. So, yung bibili ng securities, ang sinasabi ko, like, kasi itong, doon kayo sa mga pang short term lang, yung mga fast moving vehicle. Katulad ng, pwede din kayong mag-invest sa ETFs kung gusto nyo ng safety talaga. Kasi yung ETFs, mga bundle of stocks yan eh. Pag talking about short, yung mga fast moving vehicle, ito kasi yung mga cryptocurrency. Pero hindi ka pwede dito sa cryptocurrency kasi mas high risk yung cryptocurrency. Yung cryptocurrency, during accumulation stage, makikita mo yung shoulder pattern, ganun. Yung makikita mo talaga, yan, bago puputok, bago magparabolic. Yan yung fast moving vehicle. Pero hindi ka, itong reserve fund, hindi mo pwedeng ipasok to sa cryptocurrency. Hindi. Pwede ka dito sa mutual funds, ganun. So, pwede din sa bonds. Ano ba tong bonds? Marami kasi itong klase itong bonds. Pero, meron tayong dalawa na usually common used na bonds. Itong coupon rate at saka zero coupon rate. Ang nag-issue naman ng mga zero coupon rate na bond, itong gobyerno. So, halimbawa, ikaw, gobyerno, maghiram ka na, for example, mag-issue ka ng 1 billion, bond. So, babayaran mo lang ng, yung investor, magbabayad lang ng 850,000 for 1 year. So, 1 billion, 1 billion, bond. So, pag-abot ng, maturity date, magbabayad ka ng, kung baga, ibibigyan ka lang sa investor ng 850 million, pagdating ng maturity date, magbabayad ka ng 1 billion. Yan yung pinaka, common yan. So, bibigyan tayo ng example. For example, ikaw, gobyerno, a government will, since want to, build a stadium. Since ang gobyerno, limited lang yung pira niya, wala siyang pira. So, mag-issue siya ng bond na 1 billion, ganon. So, for example lang, ito na simplest term. Yung sinabi ko na, 1 billion for 1 year. So, pagdating ng, pero 850,000 lang yung ibibigay ng, ng investor. Pagdating ng 1 year, yung face value, or principal money niya, ibigay niya yung 1 billion talaga. So, both beneficial yon sa gobyerno at saka sa investor. So, investor, kumita doon. Tapos, ikaw naman gobyerno, kahit wala kang pera, natapos mo yung stadium mo na magagamit mo sa futuristic events such as convention. So, dito naman tayo sa bonds. Itong bonds naman, as I said, maraming klase. Pero 2 common use, coupon rate at saka zero coupon rate. So, yan yung sinabi ko na yung zero, yung sa gobyerno. Sa coupon rate naman, bumalik na clear. Sa coupon rate naman, usually ang mga nag-issue nito, yung mga private institutions, yung mga corporations. Kasi halimbawa, ikaw, isang corporation, mabangkrap ka. At saka mawala yung ownership mo. So mag-issue ka ng bond. So mag-issue ka, for example, lang pinaka-simplest na lang, $20,000. So gagawin natin 2 years lang, ganun. So each bond is $10,000. So mag-issue ka ng bond. So, ang mangyayari, each bond is 10,000, plus magbabayad ka pa ng interest niya. Yung interest niya, nagbabase yan sa federal, sa Federal Reserve, ganun. Kasi sila yung may control ng printing of money, at saka, inflation rate, ganun. So, gayon, mga 6% yata yung interest. So, magbabayad ka ng 10,000, at saka interest rate. Pagdating ng panahon ng 10,000 na maturity date, after 2 years, ibigay mo yung,
ibigay mo yung kabuuan, yung face value or principal money na $20,000. So both beneficial yun between sa investor at saka issuer ng bond, itong private corporation. Kasi itong private corporation, nasolusyonan yung problema mo na hindi mabankrupt at yung company mo at hindi ma-dissolve yung ownership mo. At the same time, ito namang investor kumita sa interest rate at saka bumalik pa yung principal value ng pera niya. Yun yung totoo dyan. So, mga kasampyak, hanggang dito lang muna. So, shout out sa minamahal kong kadibati. Antok pa kasi ako kasi kaya mahirap magpiliwanag, pero ito yung kabuuan ng issue talaga. Misali, ano naman yung issue natin na pagdebatihan natin mamaya. Siguraduhin mong yung mga mo diyan, yung pinakita mo sa akin na mga vloggers diyan, mga ito paniwala yan. Mga lang yan, mga bayaran yan So anyway, mga kasampay, maraming salamat. God bless po sa